in a relationship si Angelica kay Justin. Hindi nito tunay na pangalan. Pero isang araw, umarko ang kilay niya nung may nagtag sa kanyang nobyo sa Facebook na in a relationship din daw dito. Sino ang karibal ni Angelica? June 2015, sa San Jose, Occidental, Mindoro, may isang lalaki raw na pa-mysterious na tinawag ang pangalan ni Angelica. Angelica! Tapos hinahinga niya yung number ko, nasunod po baga siya sa akin. Ito ang kaibigan ng kanyang boardmate, si Justin. Niligawan siya nito. Noong una po kasi siya nakita, nakita po ako sa kanya, parang ma-appeal po kasi siya. Tapos malambing po siya magsalita. Nakatuwa po ganun. Matapos ang isang buwan, sinagot niya ito. Naging masaya naman daw ang kanilang relasyon. Inlove na inlove po talaga ako sa kanya. Bawat text niya po, inabangan ko, bawat calls niya po, ganun. Kahit wala po akong load, magpapaload po ako para makausap lang siya. Pero makalipas lang ang ilang mga buwan, si Justin bigla na lang daw nanlamig. Kaya si Angelica nag-imbestiga. Sa inala ko po kasi, hindi lang po kasi ako yung babae niya. Marami po siyang girlfriend kung saan lugar lang po. Iniisto ko po siya sa kanyang Facebook at saka sa mga cellphone. Tinitingnan ko po kung may ibang nagte-text. May mga babae rin po na kasama niya. Pag gumagala po siya, nakikita ko mga picture doon. Pero si Angelica, itinuloy pa rin ang pakikipagrelasyon kay Justin. Pinatulan ko pa rin po siya kasi in love po ko, yung parang baliw na baliw ko po sa kanya. Hanggang isang Facebook status update ang ikinapraning niya. Nagulat na lang po ako nang biglang may nag-in-relationship po sa kanya. At nung klinik niya ito, laking gulat niya nung nalamang ang kanyang kaagaw, hindi babae, kundi isang beshi. Baklang to? Parang babala po ang tingin ko sa sarili ko, ganun. Kasi po, bakit ganun? Bakit ganyan ginawa yun? Maraming mga tanong. Nakapag-break ako tapos, yung sinabi niya po sa message ko na nireply niya po na hahatawa lang po, parang pang-insulto po. Parang gusto ko po siya sapakin. Yung gusto ko siya puntahan, gusto ko itapon lahat ng gawit niya sa labas. Ang isa pang ka-in a relationship ni Justin, si Jeffrey. Sabi ng ka-boardmate ko, gusto mong lalaki, Jeff? Sabi niya ganun. Oo, ibigay mo sa akin. Binigay niya nga si Justin sa akin. Hindi, nagka-textmate na kami. Kinikilig po ako. Unang kita ko sa kanya, parang na-attract agad ako sa kanya. Ang apel. Ang laki kasi ng katawan. Madalas po kami nag-iinuman noon nung sa boarding house ko. Nililibre ko po yung kanyang mga katropa. Halimbawa, katabi niya ako, sir, tapos yung tropa niya. Sabi niya, wag mong gagalawin yan. Sabi ko, mahal ko yan. Sabi niya ganun sa akin. Pero paglilinaw ni Jeffrey, hindi niya alam na may girlfriend na pala si Justin. Ako yung nag-in relationship sa Facebook, pumayag naman siya. Nag-comment dun sa sabi niya kapal daw ng mukha ko, bakit ako pa daw bakla. Lakas daw ng loob ko. At ang isa raw sa nag-message sa kanya, si Angelica. Chat ko lang po siya, totoo ba yung boyfriend mo yung boyfriend ko? Pero hindi ko siya inaway. Gusto ko makipag-kaibigan sa'yo, sabi niya gano'n sa akin. Parang yung loob ko rin, sir, parang gusto ko rin yung in-offer niya makipagkaibigan. Pero imbes na mag-away o magpatutsadahan online, sina Angelica at Jeffrey nakahanap ng kakampi sa isa't isa. Mag-GM si Justin, hi, kumain ka na, hi, kamusta ka na. Tapos sabi ko kay Angelica, may text rin sa'yo na hi, kumain ka. Oo, para GM niya yun, sir, sa mga sa mga girlfriend niya. Hanggang sa si Jeffrey nakipag-break kay Justin. At dahil pareho na sila ni Angelica na broken-hearted, nagkampihan sila at naging mag-BFF online. Palagi siya nagte-text sa akin para kamustahin, kamusta ka na dyan. Ewan ko nga po kasi parang hindi po buo yung araw ko pag di ko po siya nakakausap o nakaka-chat, ganun. Parang namimiss ko po siya. Hanggang hindi na lang daw namalaya ni Angelica. Unti-unti na siyang nagkagusto kay Jeffrey. One look and then you iba na. Malagkit, dumikit ang tingin ng mata. One smile, iba nang ibig sabihin. Di na friends ang tingin niya sa akin.
nagtatawag po ako sa kanya tapos wala po siyang load. Ginaloadan ko po siya araw-araw. Bago pa lang tayo magkakilala, pinapaloadan mo na agad ako. Nagtitiwala ka agad sa akin. Kaya niloloko ng ex natin, sabi kong ganun sa kanya. Napaisip ako kung sino pipiliin ko sa dalawa. Si Justin ba na mabait naman siya, pero sinungaling talaga siya. Okay yung Becky na nakaka-text ko lang pero kinikilig ako at saka ramdam ko na mabait siya. Pero yung sinisigaw talaga ng puso ko ay yung Becky talaga. Si Jeffrey. Kasi sobrang bait niya talaga eh. Iba talaga siya sa ibang lalaki. At saka kinikilig talaga ako sa kanya ng sobra. Ako, nanliyo ko Jeffrey kasi ako talaga may gusto sa kanya. Kasi po nung time nagkakatawagan kami, niloko ko po siya kung tayo na lang kaya, try natin. Ganun po, sabi ko po sa kanya yon. Tapos nag-oo rin naman po siya. Iniisip ko nga rin yun, sir, na bakit ko siya sinagot na lalaki ang gusto ko. Siyempre masakit din yun para sa kanya. Siya mahal niya ako, hindi ko siya mahal. Hanggang napagkasunduan ni na Jeffrey at Angelica na magkita. May 1,000 po kasi akong ipon. Binili ko po yung labahita na yun po, ng 1,000. 10 kilo po kasi yun eh. Para lang po dalhin kay Jeffrey, para rin po sa pamilya niya. Nung una po, atras po sana ako kasi nahiya po ako sa kanya. Ang unang inabot niya kasi sa akin, yung plastic na may labahita na 10 kilo yun. Sabi ko sa kanya, bakit mo ako binigyan ng ganyan? Di naman ako nanghihingi. Doon ako na sir, sabi kong ganun. Ha, totoo pala to sa mabait, sabi kong ganun. Until out of the blue, ang feeling so true. Bigla na lang sinabi sa akin that this guy's in love with you, pare. This guy's in love with you, pare. This guy's in love with you, pare. Bading na bading sa'yo. Ayos lang po yun sa akin nung nagugustuhan ko siya. Kahit sabihin mga tao na Becky yan, ganun-ganun. Wala po kong pakialam sa kanila. Hindi ko po siya kinakahiya. Yun nga lang, isang araw, nahuli ni Angelica na kausap ni Jeffrey ang ex nilang si Justin. Niloloko mo ba ako, Jeffrey, ha? Huwag mo nga ako Jeffrey! Labis po talaga ako nasaktan. Naiyak na po talaga ako po. Yung nangyari po, nagtatanga-tanga na po ako. Nangamusta lang si Justin sa akin, sir. Sabi niya, okay yan good luck sa inyong dalawa. At si Jeffrey, sumasideline pa rin daw. I-surprise ko po sana siya, pero hindi niya po alam na pupunta kasi ako doon eh. Nagdala po ako ng merenda. May kasama po siya lalaki. Nakita niya rin po ako, pero hindi niya po ako pinansin. Naglabas na lang po ako, tapos umuwi. Hanggang napagod na lang si Angelica. Kaya pinapili niya si Jeffrey. Namili na pa ako kung sino ang pipiliin ko, yung babae bang sobrang bait sa akin na si Angie or si Justin na lalaki na yun po ang gustong gusto ko. Ang napili ko po ay si Angie na mabait at mahal na mahal ako. Converted cabin na nakikipag-fling sa'yo. Kalaunan, ang pag-iibigan ni na Angelica at Jeffrey nagbunga at nagsama na sila. Nung first time ko na yun, sir, hindi pa ako masyado talagang marunong sa babae. Parang napaisip ako bigla nung pagtapos na bakit ko to ginawa, ganun. Parang nadiri baga sa sarili ko. Hindi ko po naisip yun, parang wala lang po din po sa akin yun. Kasi ang mahalaga po kasi parang mahal ko po siya. Nalaman ko pong buntis ako, naisip ko po na, hala, paano ko sasabihin kay Papa? Simula na nalaman niya pong buntis talaga ako na yun, puro inom po talaga siya lang inom. Siyempre nag-aaral din po ako. Tinanggap po na rin. Sabi ko nga, wala na rin magagawa. Nandyan na eh. At nito lang December, isinilang na si Sian Kyle. Natutuwa po kasi parang kailan lang napagtabuyan niya ako, tapos sa harap ko na siya. Kasama ko na po. Todo asikaso na po siya sa akin. Tapos lagi niyang ginaisip yung baby, mga damit, gatas. Natutuwa po kasi parang talaga siya sa bata. Lalaki na ulit, si Papa mo. Kahit mahirap ang buhay, kahit maliit yung sahod ko, pinapagkasya ko naman po. Masaya ako, sir, pag uwi ko sa hapon na nakikita ko yung anak ko, kinakarga ko agad. Yung pagod ko nawawala, sir. Ana. Sabi ko kay Angie, tanggap mo ba yung pagkataon ni Jeffrey? Sabi niya, opo, tanggap ko po siya. Nagpasalamat po ako sa kanya. Binago mo yung ng buhay ng aking anak. Wala naman po tatanggap si kay Jeff, kundi ako lang po eh. Totoo, mahal na mahal ko po yan kahit ganyan yan eh. Mamahalin na kita ng buong buhay. Naiyak ako. Narinig ko po kasi ngayon sabi niya mahal niya daw po ako.